So nandyan na yung motorcade ni Congressman Kiko Barsaga, no? Natatanaw na natin. Ayan, no? Pagkain na tayo! Pabagsakin natin ang gobyernong Marcos! Ayaw na natin sa kanila! Nananawagan ako sa mga kapatid natin Pilipino! Pagkain na tayo! Palayasin natin si Marcos at ang kanyang mga kasabwat! Paniwanag! Palayos! Congressman Puno! Umpisahan nyo na! Lumayas kayo dyan! Wala kayong kwenta! Hindi kayo ngayon ito mga kapatid. Alam naman natin kung sino ang tunay na salot ng ating lipunan. Ay walang iba kung hindi itong mga kongresista na pilit pinapatahimik ang tao na katulad ni Kiko Barsaga na magsalita laban sa nangyayari ngayon sa ating administrasyon. Alam naman natin na kung saan sila pabor, ang mga kongresista sa loob ay pabor sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Kaya sila ay nais patahimikin ang taong tumalaban sa kontra-korupsyon. Kaya ito, kung may mga narinig pa dyan na mga kongresista na nasa loob, mahiya naman kayo sa mga ordinaryong Pilipino na nagpapasahod at nagpapalamon sa inyong mga pamilya. Tandaan ninyo, hindi kayo yumaman kung hindi kayo niluklok ng taong bayan. Pero hindi pa sapat ang inyong mga sweldo para magnakaw sa kaban ng bayan. At ngayon, ang nais ninyo ay patahimikin yung mga taong nagpapahayag at pagkontra sa nangyayari ninyong ginagawang kalokohan yan sa loob. Bakit hindi ninyo paimbestigahan ang inyong mga kasamaan na maraming mga anak, maraming mga kabit, at ang inyong mga salin na wala nang ginawa kundi magnakaw sa kaban ng bayan? Marami sa inyong mga kasamaan dyan, alam ninyong magnanakaw, pero hindi nyo sinampahan ng ethics complaint. Dahil pabor kayo sa ginagawa ng inyong kasamahan. Kaawa-awa po ang nangyayari ngayon sa DPWH. Ang mga ordinaryong engineer ang nakukulong. Pero ang mga ordinaryong engineer ay nagtatrabaho lamang, nag-aangat ng magandang trabaho, may pakain sa pamilya. Pero nagamit ng mga hayop na mga kongresista. At wala pang ni isang kongresista ang nakakulong. Hanggang ngayon, ilang buwan ng investigasyon, pero wala pa rin resulta. Mas nauna pa nilang sampahan ang maliliit na isda kaysa sa mga dambuhalang buhaya na nasa loob ng Kongreso. Kaya sa mga kongresista dyan, mahiya naman kayo, mga putang ina nyo. Mahiya kayo sa taong bayan. Mahiya kayo sa mga anak ninyo. Hindi habang buhay ay mga kongresista kayo. Darating ang panahon na magiging ordinaryo Pilipino kayo at mag-reacting kayo sa mangyayaring korupsyon na ginagawa ng mga dating kasama ninyo. Mahiya kayo sa ordinaryo Pilipino na maraming namamatay. Mahiya kayo sa mga ordinaryo Pilipino na hanghaba-haba ng pila sa mga ospital. Dahil inuna ninyo ang pagnakaw sa kaban ng bayan kaysa tumpanan ninyo ang inyong sinumpaang salaysay at tungkulin na magsilbi at protektahan ang taong bayan. Kaya kayo pinoto bilang representative para irepresenta ang mga ordinaryong Pilipino ipaglaban sa inyong mga lugar, sa inyong mga distrito. Pero ginamit ninyo ang pansamantalang mandatong yan para magnakaw sa kaban ng bayan. Kung may hiya pa kayo, mga kongresista, kung ako sa inyo, kung hindi pa masyadong makapalang mukha ninyo,
Putang ina nyo, ibalik nyo ang pera ng taong bayan at umalis kayo sa Kongreso. Wala kayong silbi sa Pilipinas. Kayo ang tunay na nagpapasira at nagdidestabilize ng bansang ito. Dahil kayo ang nagnanakaw, kayo ang nagwawalang hila sa bansang ito, at kayo ang nagpapahirap sa ordinaryong Pilipino. Kaya kayo ang tunay na nag-destabilize ng bansang ito. Mga hayop kayo, mga lumpok ito. Yun lamang po. At ngayon naman, pakinggan natin ang boses. Siguro kilalang kilala nito. Napaka-viral nito ngayon. Napakatapang. Siya lamang ang nagmura kay John B. Crumulya ng harap-harapan. Ngayon, kasama natin siya. Pakinggan natin ang kanyang salubin.